Hi po, magandang gabi sa lahat. So, ito yung part 2 nung tutorial po na binubuo ko as a introduction in creating vlogs. Pero, I didn't mention earlier about what is vlog. So, sa Google, maraming maraming idea. So, basa lang po talaga kayo. Kasi, alam niyo po kung, let's say, gusto niyo makagain ng skills, and then gusto nyo maka-profit out of those skills, kailangan maging knowledgeable kayo eh. Ako kasi, ako dito from the skills, talagang sinel-study ko lahat, everything, lahat, tutorial, kahit ano, ultimo, anything. Sinesearch ko siya sa YouTube. As a virtual assistant, napaka-importanting skills na dapat resourceful ka. Unang-una yun. Kasi kailangan mong matutunan muna kung ano yung dapat mong pinapasok mong trabaho or pinapasok mong mundo. Kung isa kang, let's say, looking forward for a job online, and then gusto mo kagad kumita ng pera, hindi mangyayari yun. Hindi siya mangyayari. Kung yun yung talagang main goal mo, first, you need to obtain the word. You need to obtain the knowledge itself dun sa target mo. For example, kung ang target mo maging Amazon VA, kailangan meron kang goal to learn what is Amazon. So, dapat malaman mo kung ano yung Amazon system. Alaman mo kung ano yung Amazon, kung paano nag-work ang Amazon, paano bumibili ang mga customer sa Amazon. Kasi kung gusto mo naman maging vlogger, okay, so, kailangan malaman mo kung ano yung vlog, kailangan mag-create ng content. So, sa akin po, hindi ko isa-isahin kung ano yung kung paano nyo po malalaman isa-isa. Kasi, through your experience, you can learn things. And through learning things, you can gain knowledge. And gaining knowledge could give you, let's say, experience. You can get experience by, let's say, seeking for opportunity. That is how, let's say, mag-apply ka na. So, pero hindi mo makukuha ang isang skills kung, let's say, gusto mo kagad kumita, pero hindi mo pa nalalaman kung ano yung um, parang world na papasukan mo. Okay? So, sa akin, unang-una yung malalaman dapat kung ano yung blog. O, blog, what is blog writing? Okay? So, yung blog writing po sa akin ay isang way of, let's say, creating traffic on a certain website through blog writing. So, for example po, yung example ko for this website po. Ano siya? Itong website na to, hindi siya pinopromote sa Google Ads, okay? Yung traffic na nagda-drive dito sa website na to is from blog, okay? So, sa akin, ang blog ay isang pagsulat po ng mga bagay-bagay. Depende kung ano yung topic mo. So, blog example, search ka kung ano yung mga blog example. Meron mga step by step dyan. Okay? Maraming way para malaman mo kung ano yung kung interested kang mag-write, okay, magandang opportunity sa'yo yung blog. Yung content writing opportunity. Yung content writing po is a process of creating and publishing written content for a variety of purposes. So, including marketing. Yung blog marketing, isa itong marketing. Okay. Writing. Kasi, you're promoting a certain topic related to the niche ng website na sinusulatan mo. And then, readers could be interested through your blogs. And by, let's say, creating content, they might know your products. So, yun yung sa akin yung pagkakaintindi ako sa blog marketing. So, maraming topic about blog marketing. Malaya po tayo na mag-search. Pero yung pinaka-main purpose ko po for this blog, for this video po, is how you start in creating blog content. So, na-create ko na yung ano ba yung blog, nasabi ko na kung ano yung
importance niya, no? It could give traffic to a certain website na pinagtatrabaho mo, okay? So, sa akin, I create my blog through ChatGPT, which is very easy. So, for this time, I create a prompt mo na si ChatGPT, ito na yung lagi kong prompt sa kanya. And then, I can create blog out of from the scratch within 5 minutes. Tapos na yung blog ko. I-edit ko na lang siya, i-proofread ko na lang siya. Pero hindi na, it doesn't mean na sinabi ko tapos na yung blog. Tapos lang yung content. Pero yung idea ng content na pwede mong i-publish, pero i-edit mo pa yun. So sa akin, meron pong parang 3-way, okay, na ginagawa. In creating blogs through ChatGPT, and then proofreading nung kinreate ni ChatGPT na content. So sa akin, meron akong prompt dito sa topical guide map ko, authority map ko. Na-mention ko yung authority map ko in the previous video. So, i-search nyo lang sa YouTube kung ano yung topical authority map. So, malalaman nyo kung ano yun. So, sa akin, kung gusto nyo magkaroon ng version ng, let's say, topical authority map ko, I can give you this prompt sa ChatGPT para makapag-create kayo ng blog. So, sa akin, for this time, I need a creative blog and I need all principle be applied. Do you understand? So, sinerch ko, sumagot si ChatGPT, I need to be applied. So, meron akong certain requirements kay ChatGPT. And then, nakuha niya naman, no? On writing blog content, I need you to apply 10 steps to do. Do you understand? So, meron akong na-require na 10 step na gusto kong i-apply ni ChatGPT dun sa blog content na ginagawa ko. Next is, sabi niya, I want my SEO guide will be applied on my blog content. So, meron akong certain SEO guide na gusto ko applicable siya dun sa ginagawa ni ChatGPT. Sabi niya, I will incorporate the principle from this SEO guide. Tapos, sabi niya, sabi ko, it is clear that all principles mentioned above should be applied in creating content on my blog post. Most especially right from the heart. So, sa akin kasi, napaka-importante kasi si ChatGPT. Since he is an AI, kailangan dapat si ChatGPT magawa niyang mag-create ng blog na hindi AI sound. It's like a human sound. So, kailangan i-prompt mo siya. I-prompt mo siya na dapat, minsan ginagawa ko yung right from your heart, na it should be a human sound creation, content, ganyan. So, umuo naman si ChatGPT, no? Yes, I understand. And then next, I need you to include my first 100 words of my content of my blog. Ito na yung topic na create na pinili ko kanina, yung Valentine's gift mug. So, sabi niya, okay, sige, ano niya naman. So, I need my blog should be focused on a topic keyword. Okay. So, naiintindihan niya naman na ito yung gusto kong i-push through dun sa topic keyword. And then, please do not create. So, kasi si ChatGPT, minsan, pag nakita niya na parang nagkikreate siya kaagad ng content. So, ako, pinram ko si ChatGPT na huwag ka muna magkikreate ng content hanggat hindi ko sinasabi. And then, in-explain ko kung ano yung background ng website. Okay? Kasi website ko is a brand selling mugs, tumblers, customer browse, or novelty, gift ideas. Okay? So, naiintindihan niya naman yun. I need you to mention the keyword. So, ako, meron ako mga certain keyword. Kasi since that my website, no, itong website na to, it's a newbie. And I need to build linking para mag-appear yung content sa Google search. Okay, so, ang ginagawa ko, kailangan malink ko yung mga previous blog na kinikreate ko dun sa latest blog na ginagawa ko para malink build ko siya. Kasi pag hindi nyo ginawa yung link building, meron siyang separate topic. Search nyo sa YouTube, what is link building. Okay, magigets nyo kung ano ibig sabihin ng ginagawa ko. So, pag hindi ko kasi kinonect itong topic na to dun sa topic na to, hindi siya mag-a-appear sa Google search. Yun yung pinaka-end result nun. So, dapat mag-link building ka. Kailangan meron akong mga blog previously na kinoconnect for your blog. So, nagets niya naman yun, yung keyword na gusto kong niya. So, I need you to write this article like a conversational tone and like a human sound, and I need you to avoid mention when you're promoting my brand and target. So, kasi ako yung i-mention yung pinaka-branding na panvola sa blog ko. Ayoko siya.
ayoko parang nagpo-promote ka. Gusto ko parang natural na nagpo-promote ka ng topic, not the brand itself. Na yung reader mo, gusto mong makuha yung loob. Nasa sales talk lang din yan eh. So, ikaw, kung nagsisales to ka, let's say, nagsisales to ka, hindi mo kagad ipapromote yung product mo eh. Ako minsan kung magbebenta ako, kinakamusta ko muna yung buyer eh. Syempre, kakamustahin mo kung kaya ba magbayad. So, pero kung kakatitingnan mo kung ano, titingnan mo muna yung yung customer mo, alamin muna mo kung ano yung gusto niya, ganyan. So, yung intent ng audience, kailangan alam mo. So, yun. So, dito, inas ko na si ChatGPT, can you create an outline? And then, sabi niya, nag-create na siya ng outline, okay. And then, ayun na, yung outline na binigay niya sa akin, meron siyang 6, no, na outline. So, sabi ko sa kanya, please create an outline and make sure the principle mentioned above applied in the blog. Do you understand? So, nag-create siya ng outline. Ito yung outline ko. And then, sabi ko, can you create the blog content? So, si ChatGPT, kinrate niya na. Ayan. So, kinrate na ng ChatGPT. Okay. So, sa akin, ang gagawin ko dyan, doon na ako kasi sure na ako sa, ano ko, doon sa prompt ko kay ChatGPT, no. So, ako, isusulat ko na to sa website. So, pupunta ako dito sa Shopify, under ng blog post. Okay. Dito ko isusulat yung website. Ay, yung ano. Dito ko isusulat yung, ayan. At, so, ako ika-copy paste ko siya. Okay. Then next. Ayan. Ayan. So, isa-save ko siya. Titingnan ko kung itsura niya dun sa website. Ayan. Preview. So, yan yun. So, this is a draft. So, sa akin, after kong isulat yung draft, na ano, ako babasahin ko yan isa-isa. Pag binasa ko na siya, doon na ako maglalagay ng human input. Siyempre, ano to eh, gawa to ni ChatGPT. So, kailangan, meron kang human input talaga. So, sa akin, yun yung paggawa. Ganun ko kinecreate yung vlog. So, let me know kung clear yung, let's say, how I create my vlog po, no? Alam niyo po, maraming ways to create a vlog. Pero sa akin, in my experience as a beginner, and also parang almost 2 years, not 1 year pa lang akong consistent. Actually, parang 6 months na consistent na nagre-write ng vlog. Okay. So, in my 6 months in creating vlogs, sa akin, I find it, tawag dito, effective. Kasi, for example, yung ibang mga vlogs ko naman, nagra-rank eh. Okay. For example, dito, sa keyword na yan, yung vlog yan. Vlog ko yan. Ayan, vlog ko din yan. Nagra-rank siya. Kaya naman, ito tayo dito sa, dito sa funny wedding gift. Ayan, keyword na yan. Pag sinearch nyo yan, makikita nyo yung vlog ko. Ayan, keyword na yan. Dito sa pickle bowl biscuit gift basket. Pag sinearch nyo yung keyword na yan, okay, makikita nyo yung vlog ko. Ayan, nasa prank one siya. So, unique birthday ideas for husband. Pag kilik nyo yan, makikita nyo yung vlog ko. Ayan, ayan siya. So, dito, uncle niece relationship. So, pag kilik nyo yan, makikita nyo yung vlog ko. Ayan. So far, sa akin, I find it effective kasi, ano eh, nagre-rank ako, ayan o, true keyword. Diba? So, na meron siyang mga search volume. Pag nakita niyo yung search volume niyan, ito, search volume. May search volume siya. Kailangan may search volume siya. Ayan, may search volume siya ng 103,
Ito, ang search volume niya. Sa Uncle Niche, ang volume niya ay Uncle Niche relationship, 170. So, may volume, may traffic. So, may potential later. So, sa akin, I find it very effective kasi nag-rank naman yung mga ano ko, yung mga blog ko. Tulad yan. Ayan, nandiyan siya. Top 1 siya dun under that keyword, okay? Na may volume na 30. Ayan. So, merong possibility. Sa akin, I find it effective. Kung hindi siya effective, hindi ako magtatagal na gawin yun. Okay. So, I guess, birthday sa husband celebration, pwede yan. Kasi, start of the beginning, meron mga husband ng January pa lang, nagbe-birthday na. Okay. So, uncle and nieces, okay. Ay, makikita mo yung vlog ko. Ayan. So, may search volume siya na 109. So, yun. So, let me know po, no, kung meron questions. Sa akin, I find this strategy in creating vlogs very effective. Okay. Let me know kung meron kayong questions sa comment down below and i-help ko kayo. Thank you!